Welcome back. Magandang umaga po. Salamat sa Diyos at muli tayong nakabalik sa pag-aaral natin mula sa ating 2 linggong bakasyon. At na-miss niyo po ba ang klaseng ito? Amen. Sige po. Tayo po ay manalangin at hilingin muli natin ang patnubay ng Panginoon sa ating pag-aaral. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong biyaya sa amin. Muli kaming nakabalik mula sa aming maigsing bakasyon at kami ngayon ay naririto upang hingin muli ang inyong patnubay sa aming pong sama-samang pag-aaral ng inyong salita. Bigyan niyo po kami ng karunungan, lalo higit ng pusong natuturuan. Mangusap po kayo sa amin, O Diyos, sa inyong personal na kaparaanan habang binabasa po namin ang bawat talata na mababasa namin ngayong umaga. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang pasimula hanggang wakas ng gawain po ito. At dalahin ko rin, Panginoon, ang mga kapatid namin na nasa tahanan at sa pamamagitan ng pagpapala ng online Berean class, nawa o Diyos ay sila rin ay mapagpala po ninyo. At sino man na makakapanood nito ay makita niya na ang pangalan lamang ng Panginoong Hesus ang dapat maitaas at siya lamang ang Panginoon na tagapagligtas. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ngayon ay magsisimula na sa pag-aaral ng panibagong aklat. Walang iba kundi ang aklat ng mga hari. Okay? Or First Kings. Sa original po ay wala naman talagang First and Second King. Ito po ay isang libro lang na hinati ng ating mga Bible translators upang dahil nga sa sobrang haba upang mapaigsi. Okay? So, ang mga hari po, pag inyo pong binasa, bigyan ko po kayo ng preview. Ipinapakita po dito kung paano rin bumagsak ang bansang Israel mula sa kanilang request na magkaroon ng hari. Alam natin yung 1 Samuel and 2 Samuel, ito po ay transition from judges to kings. Tama? From judges to kings, di ba ang huling judge is si Samuel, at the same time propeta, bago nagkaroon ng king, which is si King Saul, at sunundan ni King David. Now, ang first king, nagsimula siya sa kamatayan ni Haring David, at pagsisimula naman ng kanyang anak na si Haring Solomon. Pero hindi naging smooth ang paghahari din ni Solomon. Merong unang umangkin ng trono, at yun ay mababasa natin mamaya. Dito rin sa First King, mababasa din natin yung paghahari ni Solomon, ang karunungan hiningi niya sa Panginoon, kung paano siya ginamit ng Diyos para i-build yung temple. Ang request ni Haring David, siya mag-build ng temple. Pero nga dahil ang kanyang kamay ay maraming dugong dumanak, dahil nga po siya isang mandirigma, ang sabi ng Panginoon, hindi ikaw ang magtatayo ng aking templo, dahil nga marami po siyang napatay sa digmaan. Ang anak mo ang magtatayo ng aking temple. Walang iba kundi si King Solomon nga po ang tinutukoy doon. Now, si King Solomon, masasabi mo na baka ito na yung perfect king na mas mataas pa kay Haring David. Hindi rin. Kung si Haring David ay hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, bagamat siya ay nagkasala sa pangangalo niya kay Bathsheba, hindi naman ganoon ang nangyari kay Solomon. Mas masahol ang nangyari sa kanya. Mas marami siyang case ng pangangalo niya dahil marami siyang napangasawa at naging kabit. At ganyan din, kung si David ay hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, si Solomon ay nagturo ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay? At nung transition na ng paghahari ni Solomon from death of Solomon, so panibagong hari, dun po naging mas mahirap para sa bansang Israel dahil nahati yung kanilang kingdom. Nagkaroon ng Northern Kingdom at Southern Kingdom. Ang Southern Kingdom po is the Kingdom of Judah, ang tawag natin, and the Northern Kingdom is the Kingdom of Israel. Now, sa Kingdom of Israel sa North, wala pong mabuting hari. Sa 20 hari na meron sila, 0 ang nakapantay kay Haring David o kahit man lang sa kalingkingan. Lahat sila sumamba sa Diyos-Diyosan. Pero sa Southern Kingdom, I forgot the exact number. I don't know if it's 9 or 12. Okay? Almost 50%. From 20, 50% lang yung sumunod sa yapak ni Haring David. Then the rest, sumamba rin sa Diyos-Diyosan. Kaya po, after ng kings, anong susunod?
Chronicles. Okay? Ang Chronicles naman po ay talaan din ng mga hari. Parang inulit lang yung Kings sa Chronicles. Pero, magagandang bagay ang isinulat sa Chronicles. Kasi po ang Chronicles po na isulat nung time na sila ay nabihag na sa Babylonia. Nung nabihag sila sa Babylonia, walang idea yung mga Israelita kung ano ang kanilang kaharian. Dahil nga nangamatay na yung mga naunang nabihag, mga bata na nagsilakihan sa Babylonia, wala silang kamuwang-muwang o wala silang kaalaman kung ano ang kaharian ng Israel. Kaya isinulat ang kronika. So, again, yung Kings po, makikita natin yung transition from King David to King Solomon until the captivity of the nation of Israel. So, wala pong hari ang nakapagtanggol sa kanila para sila ay hindi masakop ng una ng Assyria at ikalawa ng Babylonia. Sa Northern and Southern Kingdom, ang unang bumagsak is yung North sa kamay ng mga Assyria. And then sumunod yung South, yung Judah, sa kamay naman ng Babylonia. Okay? So, yun po yung history ng Israel. Now, basahin po natin ngayon ang 1 Kings, chapter 1 po tayo magsimula. Bababasa natin sa screen at akin din pong babasahin sa Tagalog version. Matandang-matanda na noon si Haring David. Kahit kumutan ng makapal, ay giniginaw pa rin siya. I don't know kung ganyan talaga ang mga matatanda, no? O kung si Haring David lang. Ginawin na, no? Kaya pala may mga matatanda, ano na rin maligo daw. Tamad na maligo. Kasi ginawin na. Ewan ko lang, sa Pilipinas, baka mamaya hindi ganon. Okay? Baka sa kanilang lugar lang. Kaya't sinabi ng kanyang mga lingkod, kung ipapahintulot po ninyo, kamahalan, ihanap namin kayo ng isang dalaga na dito ititira at mag-aalaga sa inyo. Matutulog siya sa tabi ninyo upang mabigyan kayo ng init. At naghahanap nga sila sa buong Israel ng isang magandang dalaga at natagpuan nila si Abisag na tiga Sunem. Siya'y kanilang dinala sa hari, tumira siya sa piling ng hari at inalagaan nito. Bagamat siya'y napakaganda, hindi siya ginalaw ng hari. Okay? Dahil si David din po, nung time na bumalik siya sa kaharian, pagkatapos ng paghimagsik ni Absalom, hindi na po siya sumiping sa kanyang asawa, sa mga asawa po niya. Although itong advice na to mula sa kanyang mga advisor na mas maganda siguro kung mayroong matulog na babae para painitan po kayo. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng Biblia doon na painitan. Baka yakapin or I don't know kung anong... Pero sabi ng Bible, hindi siya ginalaw ni Haring David o hindi sila nagsiping. So makita po natin dito na wala na rin sa kanyang appetite at hindi niya na rin gusto. Kung yung mga asawa po niya na legal ay hindi niya na sinipingan pagkatapos ng paghimagsik ni Absalom, how much more itong babae na to kahit na gano'n pa siya kaganda. Okay? Samantala, ipinamamalita ni Adonias na anak ni Hagit na siya ang susunod na hari. So alam natin ang dapat sumunod sa kanya ayon sa dikta ni Yahweh ay si Solomon. Pero po tong si Adonias, gusto niyang maging hari. May inihanda na siyang karwahe, mga ngabayo at 50 alalay sa nakawal. Ni minsan ay hindi siya pinagsabihan o sinaway ng hari sa ginagawa niya dahil nga matanda na si Haring David. Si Adonias ay nakababatang kapatid ni Absalom at napakakisig ding tulad nito. Kinausap na niya si Joab na anak ni Zurias at ang paring si Abiatar at sumang-ayon ang mga ito na siya'y tutulungan. Now, si Joab, kilala po natin, isa siyang magaling na commander pero mabagsik at sabihin natin talagang pumapatay talaga ng tao kahit inosente. Ito po ay naging commander ni Haring David at siya yung kinausap ni Adonias para siya ay gawing hari. Kasi parang general to eh. Kung makuha ko ang simpatya ni Joab, more likely maaari ako maging hari. Minsan ganun din naman sa politika, di ba? Kuwain mo ang military, mahirap kang pabagsakin. Pero pag hindi mo inalagaan ng military, maaaring magkudeta o kaya madali kang patalsikin.
Now, ito po yung ginawang strategy ni Joab, pero ni Adonias, pero ang tanong, magtatagumpay kaya siya? Ngunit hindi pumanig sa kanya ang paring si Sadok at ang propetang si Nathan. Pati si Banias na anak ni Joiada, gayon din sina Simei, Rei at magigiting na bantay ni David. Nagandog si Adonias ng maraming tupa, baka at pinatabang toro sa bato ng Sohelete na malapit sa Enrogel. Inayahan niya roon ang kanyang mga kapatid, ang mga anak ng hari at mga opisyal ng hari mula sa lipi ni Juda. Ngunit hindi niya inanyayahan ang propetang si Nathan, Benias at ang mga bantay na hari, ang kanyang kapatid niyang si Solomon. So, dahil nga kalaban niya si Solomon, so yung mga allies, nagbibuild na po siya ng allies. Okay? Ng kanyang mga magiging kapanig. No? Ang mga opisyal, ang mga sundalo, pero hindi niya inanyayahan. Yung propeta, which is yung pinakamahalaga, at gayon din si Solomon. Kaya kinausap ni Nathan si Bathsheba, na ina ni Solomon. Sabi niya, hindi ba ninyo alam na ipinahayag na ni Adonias na siya na ang hari at ito ay lingid sa kaalaman ni Haring David? Kung gusto ninyong iligtas ang sarili ninyong buhay at pati ang buhay ng inyong anak na si Solomon, ito ang may papayo ko. Pumunta agad kayo sa hari at sabihin sa kanya, hindi ba't ipinangako ninyo sa akin na si Solomon ang mag-ahari na kahalili ninyo? Bakit si Adonias ngayon ang naging hari? At samantalang kausap ninyo ang hari, papasok ako at patutunayan ko ang inyong sinabi. Pumunta nga si Bathsheba sa silid ng hari. Ang hari noon ay matandang-matanda na at si Abisag, ang dalagang taga-Sunem, ang nag-aalaga sa kanya. Yumuko si Bathsheba at nagpatira pa sa harapan ng hari. Anong kailangan mo? Tanong ng hari. Sumagot siya, mahal kong hari, ipinangako po ninyo sa akin na sa pangalan ng Diyos, ninyong si Yahweh, na ang anak kong si Solomon ang magiging hari kapalit ninyo. Subalit nag-ahari na ngayon si Adonias nang hindi ninyo nalalaman. Nagpatay po siya ng maraming baka, tupa at pinatabang toro. Inanyayahan po niya sa pagdiriwang na iyon ang mga anak ng hari na ang paring si Abiatar at si Joab, ang pinakamataas sa pinuno ng inyong hukbo, ngunit hindi niya inanyayahan ang inyong lingkod na si Solomon. Kaya po, mahal na hari, hinihintay ng buong bayang Israel na sabihin ninyo kung sino talaga ang hahalili sa inyo bilang hari. At kung hindi, pagkamatay po ninyo, manganganib ang buhay ko at ang anak kong si Solomon. Samantalang magkausap ang hari at si Bathsheba, dumating naman ang propetang si Nathan. May nagsabi sa hari na ito'y naghihintay, kaya't ito'y kanyang pinatawag. Lumapit ang propeta, nagpatira pa sa harapan ng hari, at sabi, mahal na hari, ipinahayag na po ba ninyo na si Adonias ang papalit sa inyo? Ngayon po'y nasa labas siya ng lungsod at nagpapatay ng maraming baka, tupa, pinatabang toro. Inanyayahan po niya ang mga anak ng hari, si Joab, ang pinakamataas sa pinuno ng hukbo, at ang paring sa Abiatar. Naroon po sila at nagkakainan at nagiinuman. At ang sinisigaw, mabuhay si Haring Adonias. Ngunit ako pong inyong lingkod at ang paring si Sadok at si Benias na anak ni Joiada at ang anak ninyong si Solomon ay hindi niya inanyayahan. Ito po ba'y utos ng mahal na hari? Bakit po walang nagsabi sa inyo, sa inyong lingkod, kung sino ang susunod sa inyo bilang hari? So, nagkaroon sila ng plano para matigil na si Adonias na pagkuha ng kaharian ng Israel. So, ito yung kanilang plano. Nakakausapin ni Bathsheba at papasok si Propeta Nathan upang patotohanan yung kanyang sinabi. Dahil nga kinikilala ni David na si Propeta Nathan ay lingkod ng Panginoon at ito'y nangungusap sa kanya sa pamamagitan ni Nathan. Ang Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ni Propeta Nathan. Si Propeta Nathan po yung nag-rebuke kay David patungkol kay Bathsheba. Okay? Kaya kilala po niya si Propeta Nathan na isang mapagkakatiwala ang lingkod ng Panginoon. Kaya nagsalita si Haring David, tawagin ninyo si Bathsheba. Paglapit ni Bathsheba ay sinabi ng hari, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel, na nagligtas sa akin sa lahat kong mga kaaway. Nanumpa ako noon sa pangalan niya ng anak mong si Solomon ang siyang hahalili sa akin.
tutuparin ko ngayon ang aking pangako. Nagpatira pa si Bathsheba sa harapan ng hari bilang paggalang. Mabuhay ang Haring David magpakailanman, sabi niya. Pagkatapos sinabi ni Haring David, tawagin ninyo ang paring Sadok, ang propetang si Nathan at si Benaias, kaya tumarap sa hari ang mga tinawag. Sila naman ang inutusan ng hari. Isama ninyo ang aking mga opisyal, pasakayin ninyo ang anak kong si Solomon sa aking sariling mola. Ano po yung mola? Kabayo na lalaki na makisig, parang gano'n, no? At samahan ninyo siya patungo sa Gihon. Bubuhusan siya roon ng langis bilang hari ng Israel, ng paring si Sadok at ng propetang si Nathan. Pagkatapos ay hipan ninyo ang trompeta at isigaw ninyo, mabuhay si Haring Solomon. Sundan niyo siya pabalik dito at paupuin sa aking trono, sapagkat siya ang papalit sa akin bilang hari. Siya ang aking pinili na magiging hari sa Israel at sa Juda. Normal po, no, sa kanila na pagkatapos ng hari, ang susunod ay yung kanyang anak. At kung sino man sa kanyang napakaraming anak, kung marami siyang anak na lalaki, ay depende po sa kanya. Now, just in case na yung hari ay hindi sumunod sa Panginoon, so ang madalas ginagawa, ang Panginoon ang pipili ng hari, katulad ng ginawa kay Saul. Okay? So, pero dito, bago pa man din mamatay si David, alam na niya na si Solomon ang magiging hari dahil ito yung sinabi ni Yahweh sa kanya, na yung anak mong si Solomon, yung anak niya kay Bathsheba, ang siyang mag-ahari kasunod niya. At siya yung gagawa nga, yung sa kanya ipagagawa, yung templo ng Panginoon. Okay, so dito po sumusunod lamang sila sa tagubilin ni Yahweh. Okay? Wala pong favoritism na nangyari dito. Ito po ay habili ng Diyos kay David bago siya mamatay, na kailangan si Solomon ang maging hari ng Israel. Tapos nang kumain noon ang mga panauhin ni Adonias at ang ingay ay narinig nilang lahat. Narinig din ni Joab ang tunog ng trompeta. Kaya naitanong niya, ano iyon? Bakit maingay sa lungsod? Nagsasalita pa siya nang dumating si Jonathan, anak ni paring Abiatar. Halika rito, tawag ni Adonias. Narito ang isang mabuting tao at tiyak na mabuti rin ang dala niyang balita. Sumagot si Jonathan, hindi po, ipinahayag na po ni Haring David na si Solomon na ang hari. Pinasama ng hari kay Solomon ang paring si Sadok, ang propetang si Nathan, si Benaias na anak ni Joiada at ang Kereteo at Apiliteo, at pinasakay ito sa mola ng hari. Binuhusan na siya ng langis bilang hari ng paring si Sadok at ng propetang si Nathan sa Gihon. Siya ay inihatid nila sa lungsod at nagsigawan sa tuwa ang mga tao, iyon ang ingay naririnig ninyo. At ngayon po, nakaupo na si Solomon sa trono. Pati ang matataas na opisyal ng hari ay pumunta na po kay Haring David at siya'y binati. Sabi po nila, loobin nawa ng inyong Diyos na ang pangalan ni Solomon ay maging higit na dakila kaysa sa inyong pangalan. At ang paghahari niya ay maging higit na dakila kaysa sa inyong paghahari. Yumuko ang hari sa kanyang pagkakahiga at ganito ang sinabi, purihin si Yahweh ang Diyos ng Israel sapagkat ninarapat niyang makita ko sa araw na ito ang isa sa aking mga anak na nakaupo sa aking trono. Dahil kung si David po ay namatay, mahihirapan po si Haring Solomon. Although ito ay kalooban ng Panginoon, wala pong mahirap sa kalooban ng Panginoon, pero maaring maging madugo ang transition ng kanyang paghahari. Pero ang tanong, si Adonias, anong nangyari sa kanya? Lumaban ba siya? Kung babasahin po natin, ay hindi na rin po siya lumaban. Kasi alam niya na ang Diyos ni Haring David na si Yahweh ay nandun din sa panig ni Solomon. Nang marinig ito, verse 49, natakot ang lahat ng panauhin ni Adonias. Why? Kasi paari silang ipapatay ni Haring David. Ito ay isang pakikipagsabwatan at tangkang pagpapabagsak. Dahil si Haring David pa ang hari eh. Kung hindi pa pinapasa ni Haring David yung trono, wala pang masasabing hari. Siya pa rin ang existing, official na hari. Okay? Unless ipasa niya. So si Adonias po, nag-a-assume lang siya.
Alam niyo, yung mahirap yung nag-a-assume ka talaga. No? Mahirap po yung assuming. No? Dahil ginagampanan mo yung isang bagay na hindi mo dapat gampanan. At pinapakilala mo ang sarili mo bilang hindi naman ikaw. No? Tawag yung pagpapanggap sa Tagalog. So, yun po ay hindi maganda. May nagsabi, natakot din si Adonias kay Solomon, kaya tumakbo siya sa altar ng toldang tipanan at kumapit sa mga sungay nito. May nagsabi kay Solomon, takot na takot po sa inyong kamahalan si Adonias. Nakakapit siya sa mga sungay ng altar at pinagsasabi na hindi siya alis doon kung hindi muna siya mangangako na hindi niya ito o niya siya papatayin. Yung altar po kasi may apat po yun kwadrado. Tapos may 4 na sungay, yung pinag-aalayan, at doon po siya nakakapit. Siguro dahil sa kanyang takot, kumuha siya ng isang object from inaalayan, wala pa pong temple that time, na yun ang magiging parang backer niya, no? O kaya gagamitin niya upang maawa sa kanya si Haring David. Si Haring Solomon rather. Sumagot si Solomon, kung mapatunayan niyang siya'y tapat, hindi siya mamamatay. Wala na isang hibla ng kanyang buhok ang malalaglag sa lupa. Ngunit kung hindi, siya'y mamamatay. Kaya't pinapuntahan siya ni Haring Solomon at ipinakuha sa altar. Paglapit ni Adonias, nagpatira pa sa harapan ni Haring Solomon. Sinabi naman sa kanya ni Solomon, umuwi ka na sa inyo. So, naging mapayapa po yung tugon ni Solomon, no? Kay Adonias. Although, meron siyang karapatan, ipapatay si Adonias dahil ito isang pag-imagsik at hindi pagkilala sa itinalagang hari ni Yahweh. Pero again, ang tawag natin dito ay mercy. Okay, mercy. Mercy, in a sense, dapat kang parusahan, pero hindi binigay sa'yo. Yung mercy of the king. Alam nyo, ganun din sa atin, di ba? Mercy din. Habag ng Diyos sa atin. No? Dapat tayong parusahan and yet hindi ibinigay sa atin. Mercy. Bagkus iniligtas tayo at binigyan ng buhay na walang hanggan, grace. Okay? Yun yung mercy and grace. So si Adonias po ay nakaranas ng habag ng hari at siya ay hindi na pinarusahan bagamat maaari at dapat siyang parusahan. So in chapter 1, ano ang nakikita po natin dito? Yung pagbibigay ng kaharian kay Solomon. At yung pagtatangka ni Adonias na maging hari ng Israel. Ganon talaga, no? Kapag position, maraming tao ang nagkakaroon ng interest. No? Maraming tao nagkakaroon ng interest. Bakit? Una, kapangyarihan. Tama? Kung ikaw ay makapangyarihan, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Di ba? Gano'n naman ng tao, gawin niya kung ano yung gusto niya. Di ba? Lalong higit mga kalalakihan. No? Ikalawa, kapag ikaw ay nasa posisyon, bukod sa kapangyarihan, katanyagan. Kikilalanin ka ng maraming tao. Okay? Ikatlo, pag ikaw ay nasa kapangyarihan, yung pera, ano pa? Impluwensya, babae, lahat-lahat na pwedeng maranasan ng isang lalaki o ng isang hari ay maaaring ibigay dito sa hari na ito. Yun ang kanilang tingin, no? Pero ang paghahari po, hindi po sa kapangyarihan kundi sa paglilingkod. Yun ang dapat makita ng bawat hari ng Israel na hindi nila nagawa. Okay? Ngunit isang hari lang ang nakagawa. Walang iba kundi si Jesus. Di ba? Si Jesus ang hari ng mga hari. Siya ay napunta rito para maglingkod at hindi para paglingkuran. No? Siya po yung napakagandang larawan ng isang hari dahil siya po yung hari na kung saan ay makapangyarihan sa lahat, ngunit naglingkod. Unlike ng mga naunang hari dito sa bayang Israel. Now, let's go to chapter 2. In chapter 2, makita po natin dito ang mga habilin ni Haring David at yung mga
Yung mga naging kaaway ni Haring David, makikita po natin dito. Sige, basahin natin chapter 2. Tingnan natin kung ano yung payo ni Haring David sa kanya. Mga natutunan ni Haring David nung panahon na siya'y naghahari na huwag mong uulitin. Yung kanyang mga kabiguan na dapat niya rin i-share kay Solomon upang hindi ito mapangyari sa kanya. Nang malapit na mamatay si David, pinaghabilinan niya si Solomon ng ganito. Malapit na akong mamatay. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh. No? So yun yung napakagandang payo. Why? Kasi unang-una, kung bakit ka naging hari, hindi para, yes, para sa mga tao, pero unang-una, na paglilingkuran mo walang iba kundi ang Diyos. Kasi kung hindi mo paglilingkuran ng Diyos, kahit paglingkuran mo ang mga tao, magiging failure o babagsak ka rin. Kasi bakit? Kung ang Diyos ang naglagay sa iyo dyan, kahit hindi ka gustuhin ng mga tao, mananatili ka dyan. At magugustuhan ka ng mga tao na kung saan maayos ang pamumuhay o merong takot sa Diyos. Pero kung hindi mo kikilalanin ng Diyos, kung wala kang takot sa Diyos, yung mga tao na yan, lahat yan ay ipiplease mo. Diba? Kailangan mong mabigyan sila ng kasiyahan. Pero ang sabi ni David, una kang maglingkod sa Diyos. Malapit na ako mamatay, magpakatatag at lakasan mo ang iyong loob. Tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas sa kautusan ni Moses. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain. At tutuparin ni Yahweh ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at susunod na salin lahi ay nananatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso, kaluluwa, magpapatuloy ang iyong angkan sa trono ng Israel. So yun naman talagang pangako sa kanya. Kung yung mga susunod mong anak ay magkakaroon ng takot at susunod sa akin, magpapatuloy ang iyong kaharian. Okay? Pero ang tanong, nagpatuloy ba ang kaharian ni Haring David? Hindi, nasakop nga sila eh. Di ba? Bakit? Dahil hindi sumunod yung mga naging apo-apuhan niya. Okay? May mga ilang apo siyang sumunod, pero maraming apo niya ang hindi sumunod sa kanya. Okay? Ako naniniwala, ganun din sa paglilingkod dito sa ating church. If you obey God, whatever position you are holding, deacon, pastor, youth leader, or any position, Sunday school teacher, if you obey God, you continually work for Him. Patuloy ka niyang gagamitin. But once you disobey, and you are no longer faithful, alisin ka niya. Wala bang karapatan ng Diyos na mag-alis ng tao na hindi tapat sa Kanya? Kaharian niya yun eh. Gawain niya yun eh. Di ba? Kaya sa mga naglilingkod, dapat matakot tayo, no? Na makita tayo at maging tapat tayo sa ating paglilingkod. Kasi habang walang nangyayari, bawa hindi ka naging tapat, wala naman nangyayari sa iyo, di ba? Nananatili ka pa rin naman, baka isipin mo na forever yun. Hindi. Malinaw sa salita ng Panginoon. If you are not faithful, He can remove you from the position. Your salvation is still intact because you are saved by grace. I hope. No? Naligtas nga talaga. Dahil ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay, di ba? Ang sabi ng Bible. Even though I hope that person will come to a point of repentance. No? Hindi man ma-save yung kanyang posisyon, at least yung kanyang pagiging mananampalataya ay hindi ko masabing ma-save, kundi maging intact pa rin. At makita pa rin ng tao na siya ay tunay na mananampalataya. So again, it's a lesson for everyone who is serving God and holding a position at any capacity that we must serve, ano sabi ni David?
you have to serve God first. Second, read the Bible. Basahin mo yung mga kasulatan ni Moses. And thirdly, follow. Hindi lang basta read, but you also obey. At ikaw ay mananatili, yung kaharian nga ng mga anak ni Haring David. Alam mo ang ginawa sa akin ni Joab na anak ni Surias. Ito po yung Joab na commander niya. Nang patayin niya ang dalawang pinakamataas na pinuno ng hukbo ng Israel na si Abner at si Amasa na anak ni Jeter. At sa pagpatay niya sa dalawang ito, ipinaghiganti pa sa panahon ng kapayapaan ang dugong dumanak sa panahon ng digmaan. Sa gayoy, dinungisan niya ang aking pangalan bilang marangal na mandirigma. Gawin mo sa kanya ang inakala mong dapat gawin. Huwag mo nga hayaang mamatay siya ng mapayapa. No? Pakabigat ng sinabi ni Haring David patungkol kay Joab. Dahil ito yung nararapat daw sa kanya. Dahil nga pumatay siya ng mga inosenteng tao at hindi lang basta normal na tao o pangkaraniwang mamamayan. Ito ay mga opisyal no pinagkatiwalaan ni Haring David na maayos, may takot sa Diyos na pinatay ni Joab. Verse 7, ipagpatuloy mo ang magandang pakikitungo sa angkan ni Barzillai. Kailan niyo si Barzillai? Siya po yung tumulong nung time na tumakas po siya. At sabi niya kay Barzillai, pumunta ka sa kaharian ko. Sabi, hindi na, matanda na ako. Ito na lang ang alalay ko. Paalalanan mo sila ng upuan sa iyong hapagkainan sapagkat tinulungan nila ako nung ako'y tumakas sa kapatid mong si Absalom. Huwag mo rin kalilimutan si Simei na taga Bahurim, ang anak ni Gera na mula sa lipi ni Benjamin. Pinagmumura niya ako nung ako'y umalis patungo sa Mahanaim. Nang masalubong ko siya sa Jordan, ipinangako ko sa pangalan ni Yahweh na hindi ko siya papatayin. Ngunit tiyakin mong siya'y mapaparusahan. Matalino kang tao at alam mo ang dapat gawin. Iparanas mo sa kanya ang lupit ng kamatayan. Namatay si Haring David at inilibing sa lungsod ni David. 40 taon na siyang naghari, 7 taon sa Hebron at 30 taon naman sa Jerusalem. Verse 12. Kaya't nang maupo si Solomon sa trono ni David bilang bagong hari, matatag na ang kanyang kaharian. Samantalang nilapitan naman ni Adonias na anak ni Haguit ang ina ni Solomon na si Bathsheba. Kaya kapayapaan ang pakay mo, tanong ni Bathsheba. Opo, kapayapaan po, tugon ni Adonias. At idinugtong pa niya, may sasabihin po ako sa inyo. Magpatuloy ka, sagot ni Bathsheba. Nagsalita si Adonias, alam po naman ninyo na ako sana ang naging hari. Tama ba yun? Inassume mo lang, di ba? Ito ang inaasahan ng bayan. Okay? Ngunit, nawala sa akin ang korona at napunta sa aking kapatid, sapagkat iyon ang kagustuhan ni Yahweh. Mayroon po akong hihilingin sa inyo, wag po ninyo sanang ipagkakait sa akin. Sabihin mo, wika ulit ni Bathsheba. At nagpatuloy si Adonias, alam ko pong hindi siya makakatanggi sa inyo. Maari po bang hingin ninyo sa Haring Solomon na ipagkalob sa akin na maging asawa ko si Abisag na dalagang taga Sunem? Yung tagapag-alaga, no? So, kukuhain niya na lang. Siguro maganda. Sige, kakausapin ko ang hari, sagot ni Bathsheba. Kaya't pumunta si Bathsheba kay Haring Solomon upang sabihin ang kahilingan ni Adonias. Tumayo ang hari upang siya'y salubungin, yumuko sa kanya at saka naupo sa kanyang trono. Nagpakuha ng isa pang trono, inilagay sa kanyang kanan at doon pinaupo ang ina. Mayroon akong isang maliit na kahilingan sa iyo, anak. Huwag mo sana akong tatanggihan, sabi ng ina. Sumagot ang hari, mahal kong ina, sabihin ninyo, alam ninyong hindi ko kayo matatanggihan. Kaya't nagpatuloy si Bathsheba, ipinahintulot mong si Abisag ang dalagang taga-Sunem ay maging asawa ng kapatid mong si Adonias. Sumagot si Haring Solomon sa kanya, ina, bakit po ninyo hiniling na si Abisag para kay Adonias? Bakit hindi rin ninyo hilingin, ibigay ko sa kanya ang trono sapagkat siya'y napakatanda kong kapatid?
At ang paring si Abiatar, pati si Joab at ang anak ni Zeruiah ay nasa kanyang panig. Nung panuhon si Haring Solomon. Parusahan nawa ako ni Yahweh kapag hayaan ko pang mabuhay si Adonias dahil sa ginawa niyang ito. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, na nagbigay sa akin ng trono at sa aking amang si David, at nangakong nananatiling maghari sa Israel, ang aming lahi. At araw na ito'y mamamatay si Adonias. Kaya't inutos niya kay Binias na patayin si Adonias, at ganoon nga ang nangyari. Kasi nandun pa rin yung assuming attitude niya. Di ba? Nandun pa rin yung kanyang pagpapanggap eh. Sabi niya, dapat sana ako yung naging hari eh, pero pinaubaya ko na lang kay Haring Solomon. So nandun pa rin yung kanyang pagmamalaki. No? So again, yung pag-request niya, dapat hindi na rin siya nag-request dahil nga sa ginawa niya. Okay? Kasi yung ginawa pa lang niya, dapat mamatay na siya eh. Dahil nga ito ay isang pagtataksil sa kaharian ng Israel. Pero dahil nag-request pa siya at yung kanyang pangungusap, di ba? Kaya siya ay pinapatay ni Haring Solomon. Tungkol naman sa paring si Abiatar, ito po yung pari na kung saan nakipagsabuatan kay Adonias. Siya'y pinagsabihan ng hari, pumunta ka sa lupain mo sa Anatot, dapat ka sanang mamatay, ngunit hindi kita ipapapatay sa araw na ito. Okay, sa araw lang na ito baka bukas, di ko alam. Alang-alang sa pangangasiwa mo sa kabalang tipan ng Panginoon, nang kasama ka pa ng aking amang si David, at sa pakikisama mo sa kanya sa mga hirap sa kanyang dinanas. Ngunit tinanggal ni Solomon si Abiatar sa pagkapari ni Yahweh. Sa gayong paraan, natupad ang sinabi ni Yahweh na sa Shilo tungkol sa anak ni Eli. Ang lahat ng ito ay nabalitaan ni Joab, sapagkat pumanig siya kay Adonias, kahit hindi siya pumanig kay Absalom. Kaya't nagtago siya sa tolda ni Yahweh at kumapit siya sa sungay ng altar. No? Pag may kasalanan talaga, doon tumakapit sa sungay ng altar. Okay? Nang malaman ni Haring Solomon na nagtago si Joab sa tolda ni Yahweh at sa tabi ng altar, pinapunta roon si Binias upang siya'y patayin. Pumunta nga si Binias sa tolda ni Yahweh at tinawag si Joab. Inuutos ng hari na lumabas ka riyan. Ngunit sumagot si Joab, hindi ako lalabas dito, di ako mamamatay. At sinabi ni Binias sa hari ang sagot ni Joab, kaya't inutos ng hari, gawin mo ang sinabi niya, patayin mo siya at ilibing. Sa gayon, aalisin mo sa lahi ng aking ama ang sumpa na sa pagpatay ng mga walang sala. Siya rin ang sisisihin ni Yahweh sa kanyang sariling pagkamatay. Sapagkat pumatay siya ng dalawang lalaking higit na mabuti kaysa kanya, si Abner at si Amasa na anak ni Jeter. Pinatay niya sa pamamagitan ng patalim ang dalawang pinunong ito ng hukbo ng Israel nang hindi nalalaman ng aking amang si David. Ang sumpa ng kanilang dugo ay dadalhin ni Joab at ang kanyang lahi magpakilanman. At patatatagin ni Yahweh si David, ang kanyang lahi at ang kanyang kaharian magpakilanman. Pinuntahan nga ni Binias si Joab at pinatay, siya'y inilibing sa kanyang tirahang malapit sa ilang. Si Binias na anak ni Joiada ang inihalili ng hari kay Joab bilang pinakamataas na pinuno ng hukbo, at ang si paring Sadok naman ang ipinalit kay Abiatar. So yung lahat ng mga nakipagsabuatan po sa kanya ay pinatay, no? Maliban kay Sadok. Si paring Sadok ay tapon lang, di ba? Si Joab po ay pinapatay. Now, si Simei naman, di ba yung habilin ni David, yung si Simei, yung minura siya nung panahon na siya ay tumatakas kay Absalom. Pagkatapos, ipinasundo ng hari si Simei at sinabi sa kanya, magtayo ka ng bahay sa Jerusalem, dito ka tumira at huwag kang lalabas ng lungsod. At tandaan mo ito, kapag tumawid ka ng batis ng Kidron, mamamatay ka, at ikaw na rin ang mananagot sa iyong pagkamatay. Sumagot si Simei, maasahan po ninyo, susundin ko po ang inyong utos, at mahabang panahon ngang naninirahan si Simei sa Jerusalem. Ngunit pagkalipas ng 3 taon, may 2 alipin si Simei na tumakas at pumunta kay Akis na anak ni Maaka, hari ng Gat, at may nagsabi sa kanya na ang mga alipin niya ay nasa Gat.
Ipinanda niya ang kanyang asno at pumunta sa Akis upang kunin ang kanyang mga alipin. Nakuha nga niya sagat ang kanyang mga alipin at siya'y bumalik na. Nabalita ni Solomon ni Shimei ay umalis ang Jerusalem at nanggaling sa Gat. Pinatawag siya ng hari at sinabi sa kanya, hindi ba't pinanumpa kita sa pangalan ni Yahweh at binalaan pa kita na mamamatay ka kapag nagpunta ka sa ibang lugar? Di ba't ang sagot mo ay susunod ka? Bakit hindi mo iginalang ang sumpa mo kay Yahweh at ang utos ko sa iyo? At idinagdag pa ng hari, alam mo ang mga kasamaang ginawa mo sa aking amang si David. Ngayon sa iyong ulo, ibinabagsak ni Yahweh ang lahat ng iyon. Ngunit pagpalain niya si Haring Solomon at sa tulong niya'y magiging matatag ang kaharian ni David. Inutos ng hari kay Binias na patayin si Shimei at ganun nga ang nangyari, kaya't naging lubusang matatag ang paghahari ni Solomon. These people are threats, no? Because they are also in authority, in power, kaya't sila ay pinapatay. Okay? And hindi naman sila talaga nagsisi sa kanilang mga ginawa at sila pa rin ay nag-hold ng position. Now, so pinapakita po dito ang paglilinis sa kaharian, no? At upang maging matatag ang paghahari ni Solomon. Masasabi natin ito yung mga anay sa gusali na kapag hindi mo tinreat, hindi mo pinuksa, dadami. Okay? Now, let's go to chapter 3. The chapter 3, ang title nito is Karunungan ni Solomon. Okay? Tignan natin kung ano yung naging request ni Solomon sa Diyos. Naging kakampi ni Solomon ang paraon, hari ng Ehipto, ng kanyang pakasalan ang anak nito. Itinira niya ang prinsesa sa lungsod ni David habang hindi pa tapos ang kanyang palasyo, ang bahay ni Yahweh at ang pader ng Jerusalem. Ngunit ang mga taong bayan ay patuloy pang nag-aalay ng kanilang mga handog sa Diyos sa mga sagradong burol sapagkat wala pa noong naitatayong bahay, sambahan para kay Yahweh. Mahal ni Solomon si Yahweh at sinunod niya ang mga tagubili ng kanyang amang si David. Subalit, nag-alay din siya ng handog na sinusunog ng insenso sa mga altar sa burol. Minsan pumunta si Solomon sa Gibeon upang magandog sapagkat iyon ang pinakatanyag na sagradong burol. Nakapag-alay na siya roon ng daang-daang handog na sinusunog. Kinagabihan samantalang siya'y naroon sa Gibeon. Nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika niya. Isang request. Okay? Kung ikaw si Haring Solomon, ang tanong ni Yahweh sa iyo, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Ano kaya ang hilingin natin, no? Okay, si Tatay Willie, karunungan daw. Okay. Yun ang ni-request si Solomon, alam natin yan. Okay. Is it the best request? Why? Yes, Kuya Deng. Okay. Kapag may karunungan ka, parang lahat ay nasa iyo na rin. Di ba? Ano ba yung karimitang desire ng isang hari o ng isang lalaki? Ha? Decision, okay. Kapangyarihan. Kapag may karunungan ka, may kapangyarihan ka ba? Yes. Maaring meron kang kapangyarihan, pero pag wala kang karunungan, mawawala rin sa iyo yung kapangyarihan mo. Am I correct? Let's go to the political side of Philippine politics. Erap Estrada. Because of some decisions, okay, ano ang kinabagsak niya? Anong part? Anong part yung pinabagsak niya? Isa, bakit siya na-impeach? Anong issue? Sugal, weteng, right? Ang tanong, during the time of Erap lang ba may weteng? No. Time of Ramos, time of Cory, meron ng weteng. Okay.
At, I don't know, according to my friend who is a political, kasama ko sa school dati. Sabi niya, ang wedding daw, minamana lang ng mga general. At dahil siya yung commander-in-chief, then meron din siya. Lahat daw yun, sabi nila, yun ang kalakaran. Diba? When you go to, bawa, ikaw, bago kang sabihin natin, bago kang secretary, lahat ng sistema mamanahin mo lang din. Unless you change. Pero kung gusto mo walang mabago, edi mamanahin mo lang kung ano yung maling patakaran. Kung ano yung mga bigayan, tanggapin mo rin. Magugulat ka na nga lang, di ba? Bakit ako tumatanggap ng ganito? Di ba? Yung patotoo nga ni Isko, di ba? Meron na, ito, Mayor, ito po. Bakit? Bakit ano yan para sa inyo? Talaga pong may tumatanggap kayo ng ganito? Hindi siya pumayag, di ba? So, even though a person has a power or in a position, pero madaling mawala sa position pag wala siyang karunungan. Okay? So, wisdom. So, balikan natin. Saan na tayo? Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo sa akin, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at tunay na minahal ang aking amang si David, which is true. Sabi nga David is a man after God's own heart. Malapit sa puso ng Diyos si David. At matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong tapat na pagmamahal sa kanya nang bigyan niyo siya ng isang anak na ngayon nakaupo sa kanyang trono. Yahweh aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Kahit ako'y bata pa at walang karanasan, ngayon nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili, bayang hindi mabilang sa dami. Bigyan po ninyo ako ng karunungan na kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti at masama. So anong karunungan ang iniling niya? Malaman kung ano ang mabuti, kung ano ang masama. Discernment. Okay? Discernment is the ability to know which is good and which is bad or which is evil. Which is gano'n lang naman ang distinction mo sa bagay eh. Ito ba'y mabuti o ito'y masama? Kasi ang bagay, pag tinignan mo, wala niya sabing mabuti, masama ako eh. Huwag mo akong piliin eh. Ang pera ba mabuti, masama? Mabuti at masama. Depende sa intensyon ng tao. Okay? So again, your ability to decide in terms of finances, di ba? Kailangan maging mabuti o masama. Maraming mga bagay sa atin, no? Na mabuti ang intensyon, pero nagiging masama dahil sa kalooban o sa intensyon ng isang tao. So ito ang gusto ni Solomon. Malaman ko kung anong mabuti o ano ang masama. Kasi may mga bagay na maaring sabihin sa kanya, hindi niya alam kung mabuti yun o masama. Pero kung alam mo kung mabuti yun o masama, alam mo kung makikinig ka o susunod ka o hindi. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa pinakamalaking bayang ito? Dahil ito ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili, ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y karunungang kumilala ng mabuti at masama, ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo, bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay. Maging sa mga nauna, sa mga susunod, o sa mga susunod pa sa iyo. So sa lahat ng king, no? Mula nung nauna hanggang sa mga susunod, siya yung binigyan ng karunungang walang kapantay. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan, hindi mapantayan na sinumang hari sa buong buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, conditional po kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Nagising si Solomon at noon niya nalaman na siya'y kinausap ni Yahweh,
sa panaginip. Pagbalik niya sa Jerusalem, pumunta siya sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh at nag-alay ng mga handog na susunugin at mga handog para sa kapayapaan. Naganda rin siya ng isang salo-salo para sa kanyang mga tauhan. So again, wise decision, wise request is to ask for wisdom. Is to be wise. Okay, napakaganda ng kanyang request, no? Kahit naman sa atin, di ba? Yun ang gusto natin. Sa mga magulang, magkaroon tayo ng karunungan. Paano natin palakihin yung ating mga anak? Di ba? Sa mga pastor, magkaroon tayo ng karunungan. Paano natin na mapalakad ng tama ang iglesia ng Panginoon? Karunungan sa salita ng Panginoon. Kasi kung wala tayong karunungan, mahirapan tayong manguna, mahirapan tayong mamuno, mahirapan tayong patnubayan yung mga kawan na binigay sa atin ng Panginoon. At sa isang pastor po, very important ang wisdom, okay, in decision making. Kasi minsan, ang mga deacons mo at ang mga kasama mo sa leadership, ikaw ang tatanungin, Pastor, ano bang dapat gawin? Okay, dito sa bagay nito. So, you have to be wise in your decision. And we know that wisdom comes from God. Okay, hindi po mailap ang wisdom. Ito po ay hinihingi sa Panginoon. So kung hindi ka humihingi sa Panginoon, at ang kalaban kasi ng wisdom, alam niyo po kung ano? Pride. Yun ang kalaban ng wisdom. Yung mapagmataas na tao, hindi po siya tinuturing na marunong. Ang tinuturing po na marunong sa Biblia, o sa Bible, ay yung mga tao mapagpakumbaba. Dahil sila po yung humihingi ng karunungan. Verse 16. Isang araw nagpunta sa hari ang dalawang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Naalala niyo po yung kwento na to? Yung namatay yung isang anak. Dahil humingi ng wisdom si Solomon. Okay? Binigyan ng example kung paano niya ipinakita yung wisdom. Alam natin yung kwento na to, nabasa na natin siya. Now, if you're a king, ganun bang gagawin mo? Hindi, no? Ako, di ko alam kung may isip ko yung ganong desisyon. Hatiin yung bata. Pero ang tanong, hahatiin ba na talaga yung bata? Hindi. Panakot niya lang. Di ba? Sinusubukan niya lang kung sino talaga yung tunay na magulang. Okay? Nagsinungaling ba siya? Hindi. Yes, hahatiin yung bata kapag sinabi ng magulang, sige, hatiin nyo silang dalawa. Di ba? Well, we don't know, no? Pero kasi hindi niya alam kung sino talaga yung tunay na magulang. Pareho sila nagsasabi kung sino yung tunay na magulang. Nabasahin natin yung kwento ulit. Isang araw nagpunta sa hari ang dalawang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. So ito po, sila na po ay nagkaanak, no? So, wala po silang asawa dahil nga po sila ay prostitute. Ang sabi ng isa, mahal na hari, kami po ng babaeng ito ay nakatira sa isang bahay. Nanganak po ako habang siya'y naroon. Pagkalipas ng 3 araw, nanganak din ang babaeng ito. Wala po kaming ibang kasama roon. Isang gabi ay nadaganan niya ang kanyang anak at ito'y namatay. Malalim na ang gabi nang siya'y bumangon at habang ako na may natutulog, kinuha niya sa tabi ko ang aking anak at dinala sa kanyang higaan. At inilagay naman sa tabi ko ang kanyang patay na anak. Kinaumagahan bumangon ako upang pasusuin ang aking anak. Ngunit tatagpuan ko na wala na ito'y patay na. Subalit ng pagbasdan ko pang mabuti, nakilala kong hindi iyon ang aking anak. Tumutol naman ang pangalawa at sinabi, hindi totoo yan, anak ko ang buhay at sa iyo ang patay. Lalo namang ginit ng una, hindi totoo yan, anak mo ang patay at akin ang buhay. At ganito ang kanilang pagtatalo sa harapan ng hari. Kaya sinabi ni Solomon sa isa, sinasabi mong iyo ang buhay at ang kanyang patay. At sa ikalawa, saan nasabi mong iyo ang buhay at ang kanyang patay? Kaya tagpakuha ang hari ng isang tabak, dinala sa kanya ang kanyang tabak at sinabi ng hari, hatiin ang batang buhay at ibigay ang kalahati sa bawat isa. Okay? Very wise decision. No? Okay, sige, divide it into 2. Parang lupa lang na pinag-awayan o kaya mansanas. Sige, sa'yo, sige, hatiin nyo. Nabagabag ang puso ng tunay na ina. Kasi kung tunay na ina, mababagabag talaga yung puso niya.
Kahit na gaano pa kasama dahil nga isa ay siyang prostitute, pero iba pa rin kung siya ay talagang nanay. Wag po, kamahalan, ibigay po ninyo sa kanya ang bata, wag lamang ninyong patayin. Sinabi naman nung isa, sige, hatiin ninyo upang walang makinabang. So kung ikaw tunay na ina, gagawin mo ba yon? Hindi, di ba? So nahuli kung sino ang tunay na ina sa pamamagitan ng pananalita. Okay? Kaya't sinabi ni Solomon, huwag ninyong patayin ang bata, ibigay ninyo sa una siya ang tunay niyang ina. Napabalita sa buong Israel, ang hatol na ginawad ng hari at ang lahat ay ang lahat ay nagkaroon ng paggalang at takot sa kanya. Respect. Paano na-earn ni Solomon yung respect? By his position or wisdom? Wisdom. Wisdom. Di ba ganon din naman sa atin, kahit dito sa church? Di ba we respect those people who are wise? But those who are foolish, di ba, it's not worthy of our respect. Minsan, di ba, iba yung tingin natin sa mga tao talagang matatalino. Okay? Well, it's true. Na kapag ang isang tao ay may wisdom, di ba, mas ginagalang siya ng nakararami because of his wisdom. Hindi po intelligence, magkaiba ang intelligence sa wisdom. Ang intelligence is marami kang alam. Ang wisdom is alam mo kung ano mabuti at masama. Dahil maraming mga tao na graduate ng may mataas sa pinag-aralan, pero corrupt ang pamumuhay. That is not wisdom. Okay? Mataas ang pinag-aralan, nakatapos ng maraming degree, pero corrupt. Unlike a person who is honest, kahit na hindi mataas ang kanya pinag-aralan, pero merong wisdom. Chapter 4. Ang chapter 4 po ay mga opisyal, marami pong pangalan niya at iba-ibang posisyon, parang cabinet members ni Solomon. So yung kingdom po is not just a one-man rule. Marami rin po siyang ina-appoint na mga advisors, mga secretaries, mga commanders. So yan yung chapter 4 verse 1 to 19. Now let's go to chapter 4 verse 20, kapatid. Talo na tayo, mahaba yan eh. Mga pangalan. Okay? Parang buhangin sa tabing dagat sa dami ang mga mamamayan sa Juda at Israel. Sagana sila sa pagkain at inumin at masaya silang namumuhay. So dito ay pinapakita kung tama ang paghahari ng yung king, kung tama ang kanyang pamumuhay, may takot sa Diyos, ano ang epekto nito sa kaharian? Maayos, masagana. Okay? Napasailalim sa kaharian ni Solomon ang lahat ng kaharian mula sa ilog Euphrates hanggang sa lupain ng mga Pilisteo, hangganan ng Ehipto, nagbabayad sila ng buwis at nagdilingkod sa kanya habang sila'y nabubuhay. Ganito karami ang pagkaing nauubos ni Solomon at ang kanyang mga tauhan araw-araw. Hari ng mainam, 150 kaban. Okay? Ano pa? 300 kaban, karaniwang harina. Ulo ng pinatabang baka, 10 nito ay bakang galing sa pastulan, 100 tupa, bukod pa ang mga usang malalaki at maliliit, mga usang gubat at mga gansa. Sakop niya ang lahat ng lupain sa kanluran at ilog Euphrates buhat sa Tipsa. So ito po ay makikita po natin dito ang lahat ng pagmamay-ari ng kaharian during the time of Solomon. Punta tayo sa verse 29, kapatid. Yan. Walang kapantay ang katalinuhan at karunungan ipinagkaloob ni Yahweh kay Solomon. Walang katulad ng kanyang kaalaman. Ito'y higit sa karunungan ng lahat ng mga matatalinong tao sa silangan at sa buong Ehipto. Mas marunong siya kaysa sino mang tao. Mas marunong siya kay Ethan na mula sa angkan ni Ezra at kina Heman, Kalkol, Darda at mga anak ni Makol,
naging tanyag siya sa lahat ng mga bansa na sa paligid. Ito mga pangalan po na ito po yung mga kilalang matatalinong tao sa kapanahunan niya. At itong mga tatalinong tao ay mas matalino pa rin siya. Siya ang may akda ng 30,000 saliwikain. Ilan? 3,000. 3,000 proverbs. Okay? Saliwikain proverbs, no? Yung isang proverb lang, ang lalim na nun eh. Di ba? But we know that the wisdom comes from God. Kumatha rin siya ng 1,005 mga awit. Saan natin mababasa yon? Songs of Solomon. Diba? Ano pa? Nakapagpaliwanag siya tungkol sa lahat ng uri ng halaman. Uy, botanist din po pala siya. Diba? Mula sa cedar ng Lebanon hanggang sa hisopong tumutubo sa pader, naipaliwanag din niya ang tungkol sa mga hayop. Ano siya? Zoologist din pala siya. Okay? So, kumbaga sa panahon natin, he is holding multiple degrees. No? Doctors of philosophy, doctors of zoology, doctors of science. No? Ganyan din ang tungkol sa ibon at mga isda. Dinadayo siya ng mga hari sa buong daigdig upang makinig sa kanyang karunungan. Pinapunta rin sa kanya ang maraming mga tao upang siya'y mapakinggan. So he's also a good speaker. Because he has wisdom. Ganoon naman, di ba, ang pananalita ay salamin kung ano ang nasa iyong isipan. Kung puno-puno ng karunungan ng iyong isipan, lalabas sa iyong pananalita ay mga karunungan. Pero kung puno-puno ng kabulustagan ng iyong isipan, walang magandang lalabas sa iyong pananalita. Di ba? So, kung walang gaanong laman, wala ding laman ang iyong sasabihin. Sabi nga nila, di ba, ang latang walang laman, maingay. Di ba? Walang laman, maingay. Pero ang taong punong-puno ng karunungan, simpleng pangungusap lang, meron na itong mga malalim na kahulugan. So, hindi sa haba ng sinasabi, kundi sa lalim. Mas gugustuhin ko pa yung maigsing speech, pero malalim, kesa 1 hour na speech, pero paikot-ikot. Diba? Ganoon naman kapag mahaba, paikot-ikot eh. Pero kung isang diretso lang at may tumbok ang may punto, mabilis. Diba? Chapter 5 tayo. I believe dito na lamang po tayo magtatapos. Matagal nang magkaibigan si Hiram na hari ng Tiro at si Haring David. Kaya't nang mabalitaan nitong si Solomon ay pinili na bilang hari at siyang kahalili ng kanyang amang si David. Nagpadala agad ito ng mga sugo kay Solomon. Nagsugo rin siya sa kanya si Solomon ng ganito at ganito ang ipinasabi. Alam po ninyo na ang ama kong si David ay hindi nakapagpatayo ng templo para kay Yahweh na kanyang Diyos. Ito'y dahil sa digmaang hinarap niya at magkabi-kabilang panig hanggang sa pagtagumpayan siya ni Yahweh, laban sa lahat niyang mga kaaway. Ngunit binigyan ako ngayon ng Diyos kong si Yahweh ng kapayapaan sa buong kaharian. Wala na akong kaaway at wala ng panganib na pinangangambahan. Kaya binabalak kong ipatayo sa isang templo si Yahweh na aking Diyos, gaya ng pangako niya sa aking ama. Ang anak mo na paupuin ko sa iyong trono bilang kahalili ang siyang magtatayo ng aking templo. Kaya hinihiling ko sa iyong kamahalan na bigyan ako ng mga tauhang puputol ng mga cedar sa Lebanon. Babayaran ko sila sa halagang itatakda ninyo, tutulong sa kanila ang aking mga tauhan ko, sapagkat hindi sila sanay magputol ng mga punong kahoy tulad ng mga taga Sidon. Okay? Dahil nga galing sa cedar, di ba? At yung kanilang kaharian ay magaling sa pagpuputol,
Okay, bakit? Kasi karaniwan lang sa kanila yun eh. Pero hindi karaniwan sa mga tiga-Israel, kaya hindi sila marunong. Di ba? Meron naman ganun, di ba? Mga tiga ganito, magagaling sa ganitong larangan, mga tiga Bicol, mga tiga Pampanga, di ba? O, siyempre, mga tiga Dumagat, magagaling sa paglalangoy. Di ba? Hindi natin alam, no? Maraming bawat bayan ay mayroong kanya-kanyang talento dahil nga, depende sa kanilang lugar na ginagalawan. Lubos na ikinutuwa ni Hiram nang marinig niya ang kahilingang iyon ni Solomon. Kaya sinabi niya, purihin si Yahweh sa araw na ito sapagkat binigyan niya si David ng isang anak na marunong mamahala sa kanyang dakilang sambayanan. At ganito naging tugon ni Hiram kay Solomon. Natanggap ko ang iyong mensahe, handa akong magbigay sa iyo ng lahat ng kailangan ninyong kahoy na sedar at sipres, ilulusong ng aking mga tauhan ng mga troso buhat sa Lebanon hanggang sa dagat, buhat doon ay babalsahin hanggang sa daungan ng iyong mapili. Pagdating doon, saka paghihiwa-hiwalayin upang iyong ipahakot bilang kapalit. Bibigyan naman ninyo ako ng mga pagkain para sa aking mga tauhan. Kaya't pinadalhan ni Hiram si Solomon ng lahat ng kahoy na sedar, sipres na kailangan nito. Taon-taon naman ay pinadadalhan ni Solomon si Hiram ng 100,000 takal ng trigo at 110,000 galong langis ng olive oil. Grabe, ang dami nun, para sa mga tauhan nito. So, yung kanila sa Lebanon, maraming punong sipres at cedar, samantalang sa Israel ay maraming trigo at olibo. Nagpalit lang po sila. Okay? Paano pinapadaan? Paano inaangkat yung yung cedar? Pinapaanod lang, no? Ginagawang balsa. Hindi na siya nilalagay sa barko. No? Inuutos si Solomon sa buong Israel na sapilitang pagtatrabaho ng 30,000 kalalakihan para sa pagpapatayo ng templo. Ipinadala niya sa Lebanon ang mga ito, 10,000 bawat pangkat. 1 buwan sila sa Lebanon at 2 buwan sa kanilang tahanan. Si Adoniram ang tagapangasiwa ng sapilitang paggawa na ito. Si Solomon ay may 80,000 tagabitag ng mga bato sa bundok at 70,000 tagahakot ng mga ito. Umabot sa 30,300 naman ang mga kapatas na namamahala sa mga manggagawa. Anong manager? Foreman, kapatas. Taga-o. Kasi templo Sa utos ng hari, nagtataba sila ng malalaking bato upang gamiting pundasyon ng templo. Katulong din ng mga tauhan ni Solomon at Hiram ang mga taga-Biblos sa pagtibag ng bato at pagputol ng kahoy sa ginamit sa pagpapatayo ng templo. So nakita natin, naging maayos ang kanyang paghahari dahil sumusunod siya sa kalooban, sa utos ni Yahweh. At sabi, di ba, naging masagana ang Israel. Di ba, walang digmaan, may kapayapaan, nakakakain ang lahat, di ba? At nakakapagbayad ng buwis ang lahat. Yung mga tao, although ito ay forced labor dahil nga sa templo, ibig sabihin, yes, employed sila, pero pinilit silang magtrabaho. Pero din naman sila, may kusa din naman sila dahil nga ito ay para sa templo ng Panginoon. So, as we can see that the kingdom of Israel is okay, is peaceful during the time of Solomon in his first few years. Mga ilang taon pa lang po yan. Now, next week, masaksihan natin ang pagtatapos ng templo. Now, yung temple ng Israel, nasa na to ngayon? Nasira na ito during the time of Babylon. Nasira na ito. Wala na yung temple na original na ginawa ni Solomon. Di na ito makikita.
Okay? Ang nakatayo ngayon is isang temple na inayos ng mga Romano. Pero nasira na rin po yun at ngayon ay nakatayo doon ay ang mosque ng Islam. Pero pagdating ng Panginoong Jesus, itatayo muli ang temple. Okay? Magkakaroon ng New Jerusalem, New Heaven, New Earth sa sa eternity. Okay? Mas higit pa sa kagandahan ng templo ni Solomon. Although ito, wala na, hindi na natin ito makikita. Makikita lang natin yung description sa mga susunod nating pag-aaral. Pero merong isang Bible scholar ang naggawa ng miniature ng temple ng Jerusalem. Siguro yun ay maaari natin ipakita sa pamamagitan na lamang ng larawan. Okay? So yan po ang first 5 chapters ng First King. I hope nakita po natin dito kung paano naging maayos ang pamamalakad ni Solomon dahil siya po ay sumusunod sa Panginoon. And then kung paano naging maayos ang transition dahil yung mga tao na kalaban doon sa kaharian ay kanilang pinaalis. At iba, kalungkot, ay pinapatay. Dahil nga sila ay hindi sumusuporta sa paghahari, ng katiwasayan ng paghahari sa bayang Israel. Sige po, tayo po manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Tunay nga na ang plano niyo po ang nasunod sa kaharian ng Israel. Sa unang mga taon ni Haring Solomon, tinupad mo, O Diyos, ang iyong pangako kay Haring David na kanyang anak na si Solomon ang papalit sa kanya bilang hari. At siya ang magtatayo ng templo na kung saan magtatagpo ang tao at ang iyong presensya. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat ipinapakita mo lamang na ikaw ay tapat sa inyong mga salita. Hindi mo pinabayaan ang iyong lingkod na si Solomon sa karunungan na kanyang hiniling. Ipinagkaloob mo ito at sa pamamagitan nito, napangunahan niya ng maayos ang kaharian. Gayun din ang aming panalangin, O Diyos, bigyan niyo po kami ng karunungan upang malaman ang mabuti at masama. Upang hindi po kami sumuway sa inyo. At alam po namin, O Diyos, ang karunungan ay ipinahayag mo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Dahil dito nasusulat ang iyong kalooban. Dalangin ko, O Diyos, na bigyan niyo po kami ng kaunawaan upang malaman po namin ang mga kahulugan ng iyong salita. At higit sa lahat, bigyan niyo po kami ng kalakasan at matinding pagnanasa na maisabuhay ito sa amin sa araw-araw. Pagpalain niyo po kami, O Diyos, habang patuloy po namin pag-aaralan ang mga aklat po o mga isinulat po ng mga taong kinasihan niyo ng Banal na Espiritu. Kung yung kalooban ay matapos po namin ang buong kasulatan o yung buong Biblia, samahan mo po kami palagi, O Diyos, dahil kung wala po kayo ay hindi po namin ito mauunawaan at hindi rin mag-i-enjoy, Panginoon, ang bawat isa. Give us a desire to learn more and above all, the desire to obey all of your words. Maraming salamat, Ama. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, we'll have short reflection. We still have 15 minutes before 10. At sa ating reflection, what did you learn? Okay? Simple question na ating pong sasagutin. Sige po.